bilang kaanib ng LGBTQIA. Ninais ni Jam na makatagpo ng tunay na pag-ibig mula sa isang magandang dayo sa kanilang lugar. Sinubukan niyang makuha ang puso nito, ngunit palagi lang itinatanggi ang pagmamahal niya. Sa kagustuhan niyang maangkin ito ng tuluyan, sinubukan niyang gamitan ito ng gayuma, ngunit mukhang ito pa ang naging mitya upang makamtan niya ang pagsisising ngayon niya lang mararanasan sa kanyang buhay. Katanghaliang tapat, naging abala sina Jam sa paghahain ng pagkain sa mga customer nila sa karinderya. Sikat ang kainan na to, lalo na sa mga estudyante at mga manggagawa na malapit sa kanilang pwesto. Par, pakiserve naman to doon kay Miss Beautiful na nakaupo doon sa dulo. Dalihan mo na. Sakit na talaga ng pantog ko eh. Naiihina ako. Hindi ko na talaga kaya. Hoy, sandali lang! Ang dami ko talagang ginagawa. Ay, buwisit talaga to. Tuwing maraming tao, saka naman palaging nawawala. Ano bang meron sa pantog nun at palagi na lang naiihi? Wala nang nagawa si Jam kundi ang dalhin ang pagkain sa babaeng tinutukoy ng katrabaho niya. Nang mailapag niya ang pagkain, nakita niya ang magandang mukha ng isang dalaga. Bago lang to sa paningin niya dahil halos lahat ng tao rito ay palagi niyang nakikita. Para bang nakakahalina sa paningin niya ang ngiti nito. Nang matapos na ang abala nilang araw, nagpa siya ng umuwi ang magkaibigan pero hindi pa rin mawala sa isipan ni Jam ang babaeng nakita niya. Bakit kanina ka pa dyan tahimik? Uy, siguro may bago ka na naman chicks no? Lakas mo talaga par, ang pogi. Ano, saan mo na naman niya nakilala? Hindi, may nakita lang ako kanina na bagong customer. Naalala mo yung inutos mo sa akin kanina? Nakita mo naman siguro yung babae na yun. Ang ganda, di ba? Para siyang artistahin. Ang puti at ang kinis pa. Inuutos? Teka, nung naiihina ako? Sino ba yon? Ah, si Jane, yung mukhang artista? Ganda, no? Type mo ba? Ay oo, ganun nga pala mga babaeng gusto mo, di ba? Yung yung makinis, maputi, tapos malaki ang hinaharap. Swak na swak. Ah, Jane pala pangalan nun. Teka, bakit mo kilala? Ngayon ko lang yun nakita. Ikaw inuunahan mo pa ako. Isusumbong talaga kita kay Christy. Makita mo, sasapakin ka nun talaga. Tanga, hindi. Bago lang kasi talaga yun dito. Kaibigan yun ng girlfriend ko. Huwag kang dyan. Ang sabi niya, nagbabakasyon daw yun dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ba. Pero dyan yung bahay na inuupahan niya, malapit lang yun sa inyo. Turo ko sa iyo mamaya kasi madadaanan lang natin yon. Bilis mo talaga pagdating sa babae. Nagandahan lang ako. Pero sige, turo mo kung saan ko siya pwedeng ihatid kung sakali. Sabi na iba talaga kapag matinik sa babae. Hanep, napakabilis. Nagpatuloy ang pang-aasar ni Oscar sa kaibigan niya habang naglalakad sila pauwi. Hindi makalimutan ni Jam ang mukha ng dalaga. Dahil sa likas na kagandahan nito, hindi niya maikakaila na nagkagusto nga siya rito. Ngunit hindi niya alam kung paano niya makukuha ang puso nito. Sa paglipas ng mga araw, napapadalas na magtagpo ang landas ng dalawa. Nagtatangka naman na kausapin ni Jam ang dalaga pero masyado itong matipid kung sumagot sa kanya. Kahit na anong paandar niya rito, hindi siya nagwawagi na makuha ang atensyon. Isang beses ay nagpatulong si Jam sa nobya ng kaibigan para mailabas si Jane. Nakisuyo siya kung pwede siya nitong ilakad sa dalaga at pumayag naman din si Christy. Pinagtagpo niya ang dalawa sa isang kainan kung saan naunang dumating si Jane. Hi, pasensya ka na. Nahirapan kasi ako mag-park ng motor. Naka-order ka na ba? Tara, order na tayo. Ano bang gusto mo? Pili ka lang ng kahit ano. Wait, bakit ikaw ang nandito? Sorry pero may kikitain kasi ako ngayon. Sandali lang baka andyan na yon. Ang sabi kasi ni Christy papunta na raw dito. Pasensya ka na Sa katunayan,
Ako kasi yun. Nagpatulong ako kay Christy. What? No way! Bakit ang sabi niya gwapo at responsableng tao ang kikitain ko ngayon? Yak! Bakit ikaw? Mukha ba akong pumapatol sa tomboy? No, never kong gagawin yun. Kilabutan ka nga. Nasa itsura ko ba ang pumapato sa pipitsugin? Bakas ang pandidiri sa mukha ni Jane habang sinasabi niya ang mga salitang yon. Hindi maikakaila ang sakit na naramdaman ni Jam dahil sa mga pangiinsulto na binato sa kanya ng dalaga. Agad din namang umalis si Jane na para bang hiyang-hiya siya sa nangyayari. Simula noon, sa tuwing nakikita siya ng dalaga, kusa na itong umiiwas sa kanya. Pero hindi naman nagpapatinag si Jam. Alam niya sa sarili niya na makukuha niya rin ang babaeng gusto niya. Uy par, ayan na yung chicks mo. Lapitan mo na. Ilibre mo na yan ang pagkain. Panigurado kung magugustuhan niya yan. Mga babae pa naman gusto palagi may pagkain. Ayaw nga niya sa akin eh. Iniiwasan ako. Alam mo naman nangyari nung nakaraan, di ba? Kahit nga ngitian ako, hindi niyan magawa. Alam nga namang susuko ka na kaagad. Para namang hindi mo alam isip ng mga babae. Siyempre, hindi naman yan basta-basta. Maganda yan par, tanga. Kapag yan nakuha mo, panalo ka talaga sa buong barkada. Alam mo bang gusto rin niya ni Justin? Unahan mo na. O ito, dali mo sa kanya tapos sabihin mo yung mga o-orderin niya, ikaw na magbabayad. Dalihan mo na. Sige na nga. Serve mo yung drinks ha. Ako na dito sa pagkain. Sinunod naman ni Jam ang sinabi ng tropa niya. Kumuha siya ng mga pagkain at dinala sa dalaga. May mga kasama pa itong ibang mga babae na mukhang kaibigan din ito. Pati ang mga yon ay binigyan niya ng pagkain. Pinagkagastusan niya talaga ang mga ito para lang makuha ang atensyon ni Jane. Jane, para sa inyo pala lahat yan. Bayad na yan ha. Ako na sumagot. Kung may iba ka pang gusto, order ka lang ha. Ako na magbabayad lahat. Yung drinks nga pala ipapasunod ko na rito. Masarap yan. Ako nagluto niyan eh. Hala? Talaga? Para sa amin to? Okay, sige. Kapag may nagustuhan pa kami, mag-order na lang kami. Salamat ha. Ano nga ulit ang pangalan mo? Jam, di ba? Oo, Jam nga. Nice to meet you. Ayun, salamat sa libre mo, Jam. Ang bait mo naman. Grabe, dagdag pogi points ba to? Ano ka ba? Wala yun. Sige, order lang kayo ha. Balik lang ako sa trabaho. Basta kapag may iba ka pang kailangan, sabihan mo lang ako. Nakaramdam ng tuwa si Jam sa mga sandaling ito dahil kinakausap na rin siya ng crush niya. Sa katunayan, napapadalas na magpunta si Jane sa karinderya upang doon kumain ng libre. Dahil sa tuwing nagpupunta siya roon, binibigyan siya ng pagkain ni Jam. Napapadalas na rin ang kanilang pag-uusap kahit na paano ay bumabait na ang dalaga sa pakikitungo nito kay Jam. Nagkakapalagayan na sila ng loob hanggang sa sabay na rin silang umuuwi. Salamat nga pala sa paghatid mo sa akin. Mabuti na lang may dala kang ekstrang helmet. Palagi ko talagang dala to. Para naman maisabay kita palagi. Oo nga pala, day off ko bukas. Gusto mo ba lumabas tayo? Depende. Saan ba tayo pupunta kung sakali? Huy, huwag mo sabihin na sa high-end restaurant tayo. Yung may wine at saka mga fancy plating. Alam mo, medyo nagsasawa na kasi ako sa mga pagkain sa karinderya. Doon mo ba gusto magpunta? Sige, akong bahala. Oo nga, kahit ako nagsasawa na sa luto namin doon. Maganda nga yung naisip mo. Doon tayo pumunta bukas. Hala, totoo ba? Nakakatuwa naman. Libre mo ba? Wala kasi akong perang pambayad doon eh. Oo naman, sagot ko na yun. Ikaw na nga ang inaaya ko ng date. Ikaw pa ba ang gagastos? Siyempre ako na yun. Ako nang bahala, basta makasama lang kita. Ayun, buti naman. Sige, ingat ka sa pag-uwi ha. Kita na lang tayo bukas. Walang paglagyan ang tuwa na nararamdaman ni Jam.
Dahil sa mga sumunod na araw, napapadalas na rin ang paglabas nilang dalawa. Tuwing day off niya, nagpupunta sila sa iba't ibang lugar kung saan pinapasyal niya si Jane. Palagi niya rin itong inihahatid sa mga gala na pinupuntahan ng dalaga. Nagpapatuloy ang ganito nilang samahan hanggang sa umabot ito ng 2 buwan. Ang alam lang ni Jam, mas lalo siyang napapalapit sa babaeng mahal niya at nakukuha na rin niya ang loob nito paunti-unti. Hindi man niya minamadali, pero alam niyang may patutunguhan sila. Stoy, ano na ang status niyo ni Jane? Pansin ko, napapadalas na kayo magkasama. Ayos panalo ang tropa. Ikaw di ka man lang nagsasabi sa akin kung ano na ang lagay niyong dalawa. Ano namang sasabihin ko wala pa ngang kami. Pero mamaya tatanungin ko na siya. Pupunta ako sa kanila para sorpresahin siya. May order nga akong bulaklak Tapos binili ko rin yung bag na tinuturo niya nakaraan sa mall. Panigurado akong matutuwa yun kapag nakita niya. Swerte naman. Pero kapag nakuha mo yun, ikaw naman ang panalo. Tamang efforts lang, no? Good luck para. Believe na talaga ako sa'yo. Ibang klase ka dumiskarte ng chicks. Nakukuha mo talaga yung gusto mo. Siyempre, di ba kapag may gusto, may paraan? Hindi ko naman yan pag-aaksayahan ng oras kung alam kong wala akong mahihita sa kanya. Konti pa, bibigay din yan sa akin. Yan ang gusto ko sa tropa, hindi sumusuko. Nang kinagabihan na yon, nagtungo si Jam sa bahay ng nililigawan niyang dalaga. Dala nito ang mga ibibigay niya. Dahil sa gabing ito rin niya binabalak na tanungin ng dalaga ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ilang beses na kumatok si Jam sa pinto ng bahay ni Jane at nang bumukas ito ay isang lalaki ang bumungad sa kanya. Mukhang bagong gising lang ito. Andyan ba si Jane? Gusto ko lang sana siyang makausap. Kaano-ano mo nga pala siya? Tinawag ng lalaki si Jane at sinagot ang katanungan niya. Ang sabi ng lalaki ay wala silang ugnayan na dalawa. Nagkakilala lang sila sa bar at may nangyari sa kanilang dalawa. Ni hindi nga raw niya alam kung anong pangalan ng babae na nakasiping niya. Matapos itong sabihin ng lalaki ay umalis na rin siya, kasunod ng pagdating ni Jane. Nakatapis lang ito at halatang may impluwensya pa ng alak. Anong ginagawa mo rito? Gabi na pala, hindi ko na malayan. Napasar pala ang tulog ko. Ang sakit kasi ng ulo ko Tara, tuloy ka. Bakit nagpapapasok ka ng lalaki dito sa bahay mo? Totoo ba ang sinabi niya na nagkakilala kayo sa bar at nagkaroon ng one night stand? Yun ba yung sinasabi mo na pinuntahan mo kagabi? Kaya pala hindi ka nagpakita kanina sa karinderya. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Oo, totoo naman ang sinabi niya. Bakit? Anong problema? Normal lang naman yun, saka single naman ako. Naghahanap ang katawan ko ng saya, kaya wala naman akong nakikitang mali. Wala kang nakikitang mali? Nakikipagkita ka sa kung sino-sinong lalaki, tapos nandito ako? Ano ako sa tingin mo? Nililigawan kita tapos ganito lang ang malalaman ko? Ay, sandali, tama ba ang narinig ko? Nililigawan mo ko? Kailan pa? Pumayag ba ako? Baka ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pambihira naman, bakit hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko bang magpaligaw sa'yo? Hindi yung nagdedesisyon ka kaagad. Ako lang? Ano tingin mo dun sa paglabas-labas natin? Yung mga date natin? Halos araw-araw tayong nagkikita tapos nagpaplano ng mga gala natin. Ano yun para sa'yo? Ayun ba? Normal na paglabas lang naman yun. Ano ka ba? Huwag mo seryosohin lahat ng bagay. Magkaibigan lang tayo, ikaw naman. Kasi sa totoo lang, hindi ako pumapatol sa kapwa ko babae. Iniisip ko pa lang, alam ko na kaagad na hindi mo ako masasatisfy. Kung yung lalaki nga hindi pa lahat sa kanila kaya yun, ikaw pa kaya? Masaya ka kasama, masaya ka maging kaibigan. Oh, ano yung dala mo? Para sa akin ba to? Ay, salamat Jam. Ang bait mo talaga, nagawa mo pa akong regaluhan.
Hindi kaagad nakakibo si Jam. Kinuha ni Jane ang bitbit niya at natuwa sa bag na dala niya, habang ang bulaklak ay ibinabalang nito sa sahig na para bang baliwala lang sa kanya. Pilit na prinoproseso ni Jam ang mga salitang galing sa babaeng mahal niya. Kaibigan lang pala ang turing sa kanya nito, at kahit na anong gawin niya ay hindi siya nito kayang bigyan ng pagkakataon. Wow, salamat dito ha. Binili mo pa talaga to para sa akin. Ang bait mo talaga maging kaibigan. O sige na, ingat ka na sa pag-uwi mo. Medyo masakit pa kasi ang ulo ko matutulog na muna ako. Bye! Agad na pinagsarahan ng pinto ng dalaga si Jam. Sobrang bigat sa dibdib na tawaging kaibigan lang ng babaeng gusto niya. Harap-harapang pinapamukha sa kanya na wala siyang halaga kay Jane. Katulad sa mga naunang pangyayari, palaging nasa karinderya si Jane at nagpapalibre ng pagkain kay Jam. Hindi naman niya ito matanggihan dahil nahihiya siya sa tropa niya na palaging nag-uudyok sa kanya. Kahit na alam niyang wala siyang pag-asa, pinipilit niya pa rin ang kagustuhan niyang maangkin si Jane. Ano, ang tagal naman maging kayo niyan. Akala ko ba tatanungin mo na siya noong nakaraang gabi pa? Umihina ka na ba, par? Bilisan mo na. Sa susunod na araw may pupuntahan tayong birthday. Magdadala ng mga chicks sa mga tropa. Tapos ikaw hindi mo madadala si Jane? Ano ba naman yan? Kupas ka na yata pagdating sa mga babae. Ano, kailangan na ba ulit ng training? Kumalma ka lang. Magiging girlfriend ko yan bukas, tingnan mo. Masyado ka kasing atat Kung ako nga chill-chill lang dito. Siguraduhin mo lang na totoo yan, ha? Ilang beses mo na yan sinabi, wala naman nangyayari. Basta, maniwala ka sa akin. Bukas na bukas, magiging akin si Jane. Hindi nawawala ang pag-asa ni Jam na makuha ang pag-ibig ng dalaga. Lahat ay handa niyang gawin dahil kahit na wala pa silang opisyal na relasyon, baliw na siya rito. Kinabukasan, habang nasa biyahe si Jam at naiipit sa trapiko dahil sa pista, napansin niya ang isang babae na nagtitinda sa gilid ng simbahan. Nang huminto doon ang motor niya, inalok siya ng babae kung gusto niyang bumili ng anting-anting o mga pangontra, pero tumanggi siya. Sa pagtatangka niya na umandar, inalok siya ng epektibong gayuma. Noong una ay tumanggi siya, pero nakumbinsi pa rin siya na kumuha. Sa araw din na yon, hindi na nawala sa utak ni Jam kung tunay nga ba ang mga gayuma, dahil kahit na minsan ay hindi siya naniwala sa ganitong klase ng mahika. Par, may tanong ako. May napanood lang ako kanina, tapos tungkol yun sa gayuma. Tingin mo totoo ba yun? Kasi parang imposible naman yun na magkakagusto sa'yo yung isang tao dahil lang dun. Ako kasi hindi naniniwala Oo, tanga, totoo yun. Diba galing akong Leyte? Nung bata pa lang ako naririnig ko na yun. Kasi yung tita ko noon nagayuma siya Tapos talagang baliw na baliw siya dun sa lalaki. Kahit na anong gawin ng mga magulang niya, hindi niya magawang hiwalayan yung lalaki. One time, niluwas pa siya ng Maynila para ilayo dun sa lalaki. Kaso biglang nagkasakit ng maluba si tita, to the point na halos mamatay na siya. Oh, tapos ano nangyari? May ginawa ba sila dun sa nanggayuma? Sa pagkakaalala ko nun, kumonsulta sila sa magaling na albularyo. Tapos, doon na unti-unting gumaling si tita. Tapos nawala na yung bisa ng gayuma. Nasabi pa nga daw, hindi matanggap ni tita na minahal niya yung lalaki na yun. Kapag nga daw naaalala niya, talagang galit lang ang nararamdaman niya. Siguro yun daw ang epekto ng gayuma. Tapos yung nangyari sa lalaki, parang binalikan siya ng sumpa. Nagkaroon din siya ng sakit kaso hindi ko na alam kung gumaling ba siya o hindi. Kaya nga medyo nakakatakot yun. May totoo palang ganun? O may epekto kaya yun sa lahat? Kasi may mga nakikita akong nagbebenta ng gayuma. Tinatawanan ko lang sila Kasi syempre, di ba, bakit ka naman manggagayuma ng isang tao? Mas mabisa daw yun kadalasan kapag nilalagay sa pagkain na malaway. O kadalasan sa laing. Kaya nga tignan mo ko, hindi ako tumatanggap ng ibang pagkain. Sa gwapo kong to, mamaya magayuma pa ako.
Nakakatakot nga. Dapat maging maingat pala tayo sa kinakain natin. Baka kasi mamaya hindi natin alam na meron na palang nakahalo. Bigla kang naging interesado sa gayuma. Huwag mo sabihin sa akin na gusto mong gayumahin si Jane. Grabe ka na mag-isip, Jam. Huy, hindi no. Bakit ko pa siya gagayumahin? Alam ko naman na may gusto na talaga yun sa akin. Ako pa ba? Para namang nawalan ka ng bilib sa akin. Maghintay ka lang kasi. Hindi ko na kailangan pa yung gayu-gayuma na yan. Diba, sa dami ko naging babae, ni isa dun wala naman akong ginayuma. Wala nga, akala ko lang kasi. Dahil mukhang kay Jane ka nahirapan eh. To the point na baka naisipan mo na siyang gayumahin. Sus, ako mahihirapan? Naku, never ako nahirapan sa babae, no? Pilit na ipinagmamalaki ni Jam ang sarili niya at ang mga nagawa niya na para sa dalaga. Pero ngayon, gusto niyang subukan ng gayuma na nabili niya. Dahil naroon ulit sa karinderya si Jane at mag-isa lang ito na nagpunta, hinainan niya ito ng laing at pinatakan niya ito ng gayuma. Gusto niya lang subukan kung magkakatotoo ba ang sinasabi sa kanya ng kaibigan niya. Special laing para sa'yo. Sana mag-enjoy ka. May kasama na rin tong soft drinks tsaka extra rice. Wow! Paano mo nalaman na ito yung kinikrave ko? Ang galing mo talaga, Jam. Thank you. Kilalang-kilala mo na talaga ako, no? Siyempre naman. Alam mo naman na lahat ng gusto mo inaalam ko talaga. Enjoy ka ha? Nakatingin lang si Jam sa kinakain ng dalaga habang hinihintay kung ano ba ang magiging resulta nito sa kanya. Hanggang sa naubos na ni Jane ang pagkain pero parang walang nagbabago. Nilapitan pa nga nito si Jam para magpasalamat ulit. Hindi mawari ni Jam kung madidismaya ba siya sa pag-aakala na totoo ang gayuma na nabili niya. Nang kinagabihan, pauwi na siya nang makita niyang nag-aabang sa kanya sa labas si Jane. Malawak ang ngiti nito at nang makita siya ay agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Grabe, miss na kita. Ikaw ha, pinaghihintay mo ako ng matagal. Alam mo bang kanina pa ako nandito? Ang tagal mo naman umuwi. Gustong-gusto pa naman na kitang makasama. Oh, halatang pagod na pagod ang pogi na yan ah. Hinihintay mo ako umuwi? Bakit? Anong meron? May usapan ba tayo ngayon? Hindi ba sabi mo may pupuntahan ka? Sinabi ko na nga 'di ba, na miss na kita at gusto kitang makasama. Saka hayaan mo na yung pupuntahan ko. Mas naisip ko kasi na ikaw ang mahalaga para sa akin. Tara na, umuwi na tayo. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Wala ka ba lagnat? Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Napapatawa mo ko palagi. Noong una ay napuno ng pagtataka si Jam sa inaasta ng dalaga dahil naging mas sweet na ito sa kanya na dati ay hindi naman ito ginagawa. Kahit nakasakay sila sa motor, mahigpit ang naging yakap nito sa kanya. Doon lang niya napagtanto na mukhang ngayon na umiepekto ang gayuma. Nang makarating sila sa bahay ng dalaga, nagsabi ito na hindi siya uuwi dahil gusto na niyang makasama si Jam sa iisang bahay. Agad naman din itong sinunod ni Jam. Hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon na maangkin niya ang babaeng matagal na niyang gusto. Sigurado ka ba na dito ka matutulog? Bakit naman bigla mong naisipan yan? Sige, doon ka na lang sa kama, tapos ako dito sa sofa. Anong oras na rin oh, mukhang kailangan mo na magpahinga. Hindi, magkatabi tayong matutulog. May magkarelasyon ba na hindi magkatabi sa kama? Magkarelasyon? Teka, sinasabi mo ba na sinasagot mo na ako at gusto mong maging tayo na? As in, girlfriend na kita? Paulit-ulit pa bang itatanong yan? Siyempre gusto kita, kaya bakit pa natin sasayangin ang pagkakataon? Mahal na mahal kita, okay? Para ka namang gulat na gulat. Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman. Kung alam mo lang kung gaano kita kagusto. Salamat naman at nakita mo rin ang mga effort ko. Mahal na mahal din kita.
Napatalon pa sa tuwa si Jam sa mga nangyayari sa kanya ngayong gabi. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon na makuha ang babaeng mahal niya. Kaya ngayon na siya na ang pinipili nito, hindi na niya sasayangin pa ang pagkakataon. Naging maayos at masaya silang dalawa hanggang nagpasya na silang tumira sa iisang bahay. Umalis na si Jane sa inuupahan itong bahay at doon na siya tumira sa bahay ni Jam. Palagi lang ding nasa bahay ang dalaga habang si Jam ay doble kayod sa pagtatrabaho. Sipag mo naman, par. Masyadong inspired ah. Grabe na ang dala sa'yo ng pag-ibig na yan. Talagang kayod kung kayod. Nagpapayaman ka naman yata masyado. Siyempre naman, alam mo naman na nag-asawa na ako. Live-in na kami ni Jane kaya dapat mabigyan ko siya ng magandang buhay. May trabaho pa nga ako pagkatapos nito eh. May nakita akong sideline, taga-deliver. Grabe ka na talaga. Masyado mo nang sineryoso ang mga bagay-bagay ah. Hindi ka na namin nakakasama sa inuman. Iba talaga ang epekto ng pag-ibig sa isang tao. O so, ano na mangyayari niyan? Hindi na babalik si Jane sa syudad? Kasi ang sabi sa akin ni Christy, dapat sa susunod na buwan babalik na yun ng Maynila. Wala naman siya sinasabi sa akin. Hindi pa nga namin niya napag-uusapan. Pero sige, itatanong ko sa kanya kung anong desisyon niya. Ayaw niya kasi na malayo sa akin. Kahit nga nandito lang ako sa trabaho, kailangan alam niya ginagawa ko. Masyado ba siyang obsessed sa'yo? Ano ba kasing klaseng pagmamahal ang binibigay mo na ayaw kanyang mawala? Lakas mo talaga eh, no? Imagine, si Jane na yun tapos siya pa ang baliw na baliw sa'yo. Pang-beauty queen na yun, par. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako na to eh. Kahit na anong gusto ko, mabilis ko lang talagang makukuha. Lahat naman ng babae na dumaan sa akin, nababaliw sila. Wow, ibang klase talaga kapag pogi na, masipag pa. Kahit ako hindi kita lalabanan eh. Nagtawanan ang magkaibigan dahil sa pagyayabang ni Jam sa kanyang sarili. Nang dumaan ang maghapon at natapos na siya sa nauna niyang trabaho, nagtungo naman siya sa pangalawa kung saan kahit na paano ay pandagdag sa magiging budget nila. Gabi na nang makauwi siya. Puno ng pawis ang katawan at pagod na pagod. Pagpasok niya sa bahay, naabutan niya ang mga kalat. Mahal, andyan ka ba? Bakit ang kalat ng bahay? Ang daming mga basura, ano nangyari dito? Ang baho din ng paligid, parang ang panghe. Ay, mahal, andito ka na pala. Pagod na pagod ka. Pasensya ka na, hindi ako naglinis ngayon. Nagpagawa kasi ako ng kuko. Tingnan mo, ang ganda, di ba? Ang cute ng pagkakagawa. Kanina ko pa to tinitingnan eh. Natutuwa talaga ako. I love it. For sure, nagagandahan ka na naman lalo sa akin. Nagpagawa ka ng kuko? Oo nga, ang ganda, mahal. Pero saan ka naman kumuha ng pambayad? Hindi pa naman ako nakakapagbigay sa'yo ah. May naitabi ka bang pera mo? Hindi muna ako nagbayad ng kuryente. Hindi ba mas mahalaga naman kung saan ako magiging masaya? Tingnan mo na lang, mas lalo pa akong gumanda. Ikaw na lang ang magbayad sa susunod kasi nasabi mo na may isa ka pang trabaho. Hindi ba ikaw naman ang gagawa ng paraan para sa bills? Noong una ay hindi kaagad nakasagot si Jam hanggang sa tumango na lang siya bilang pagsang-ayon kahit na nahihirapan siyang isipin kung saan niya mahahagilap ang pambayad. Si Jane naman ay masayang nakatingin sa kanyang mga kuko. Pinapakita niya pa ito kay Jam na para bang dapat pa niyang ikatuwa na magandang gumastos siya ng malaki para sa ikagaganda niya palalo. Oo nga pala, mahal. Anong ulam natin? Nagugutom na kasi ako. Kanina pa kita hinihintay eh. Wala ka pang nailuluto na hapunan natin? Wala pa tayong pagkain? Wala pa rin ako na isasaing. Ayoko nga kasi masira ang kuko ko. Ang mahal kaya ng paggawa ko rito tapos masisira lang dahil sa pagluluto ko? Sige na mahal, magluto ka na ng pagkain natin ha. Parang gusto ko ng adobo, pero yung walang dahon ng laurel ha. Tapos yung medyo spicy. I love you, pogi kong mahal.
Humalik sa pisngi si Jane, saka ito dali-daling nagtungo sa kwarto. Mabigat na paghinga na lang ang binitawan ni Jam, kahit napagod na ang katawan niya. Nagluto pa rin siya ng hapunan at naglinis ng bahay. May mga dumi na nakadikit na sa sahig at kinailangan niya pang kuskusin yon. Ang mga plato naman na nakatambak ay iniipis na, kaya hinugasan na rin niya ang mga yon. Ganito palagi ang senaryo niya sa araw-araw. Palagi niyang naaabutan si Jane na nakaupo lang kahit natambak ang mga labahin at makalat ang bahay. Madalas ay nanunood lang ito o hindi kaya ay nag-aayos ng mukha. Wala itong nagagawa na kahit na ano. Mahal, nakita mo ba yung uniform ko na blue? Wala na pala ako natira ditong susuotin ko sa pagpasok. Hindi kasi ako pwedeng walang uniform, papagalitan ako ng boss ko. Oo, nasa labahin lahat. Wala nga rin ako masuot na panty, kaya nga bumili na lang ako ng bago. Kailan ka ba maglalaba? Tingnan mo yung mga damit na suot ko ngayon. Mga luma ko na tong damit. Gusto ko na nga itong itapon eh. Mahal, pwede bang maglaba ka muna kahit na konti lang? Isalang mo lang sa washing, kahit yung mga uniform ko lang muna. Tapos sa day off ko, lalabang ko yung mga yan. Sige na mahal, mabilis lang naman yun. Ay, ayoko nga. Ano bang tingin mo sa akin dito? Mukha ba akong katulong? Ang ganda-ganda ko tapos magiging labandera lang ako? Inasawa mo lang ba ako para makalibre ka ng katulong? Ganun ba ang tingin mo sa akin, mahal? Nakaka-offend ka naman. Hindi naman sa ganun, mahal. Hindi naman kita ginagawang katulong. Ang sa akin lang, sana tulungan tayo dito sa bahay. Kasi syempre, hindi ko naman kaya na ako lang ang kikilos lahat. Napapagod din naman ako sa trabaho. Kahit man lang sana magwalis ka, o kaya yung mga kalat ng kinainan mo, itapon mo ng maayos sa basurahan. Meron namang sako dun sa labas. Ngayon sinusumbatan mo na ako? Bakit? Nagiging pabigat na ba ako sa'yo? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit ganyan ka makapagsalita sa akin? Hindi mo na lang kasi ako direktahin. Alam ko naman na gusto mo akong gawing katulong. Pero hindi mo ako mapapasunod sa gusto mo. Hindi ako typical na housewife na magsisilbi sa'yo hanggang sa malosyang ako. Hindi kita sinusumbatan, mahal ko. Oo, sige na, sorry na ha. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka. Huwag ka na magalit sa akin ha. Sige, mamaya ipapalaba ko na lang ang mga yan. Sorry na. Ayoko nag-aaway tayo. Gusto ko yung masaya lang tayong nagmamahalan. Pinilit na lang ni Jam na tapusin ang nabubuong argumento sa kanilang dalawa ng nobya. Ayaw niya rin naman na sumama ang loob nito sa kanya. Pero ayaw tanggapin ni Jane na may pagkakamali siya dahil simula sa una nilang pagsasama, hindi siya kumilos ni minsan sa bahay. Lahat ng galaw ay kay Jam. Sa pagdaan ng mga araw, lalo na ring lumolobo ang gastusin nila sa bahay dahil napapadalas din ang pagbili ni Jane ng mga gamit niya at mga bagay na may kinalaman sa pagpapaganda niya. May kamahalan din ang mga yon dahil ayaw niyang bumili ng mga gamit na hindi branded. Lahat yon ay sagot ni Jam. Par, ayos ka lang ba? Parang may sakit ka ngayon ah. Bakit kaya hindi ka muna magpahinga? Pansin ko, ilang araw ka nang walang day off. Uy, hindi ka robot ah. Para sagarin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. Ayos lang ako. Kailangan ko ng pera kaya dapat kayod ng kayod. Ang dami kong babayaran na utang sa sahod. Tapos sa susunod na linggo bayaran pa ng bills. Hindi naman pwede na maputulang kami. Mas lalo kaming mahihirapan nun. Alam mo naman si Jane, ayaw niya ng ganun. Ang hirap naman yan, par. Tapos nabalitaan ko na bumili raw ng skincare si Jane. Grabe, magkano yun, par? Nasa kulang-kulang 6K yata. Isang buong cut-off mo na yun ah. Ang hirap talaga magkaroon ng nobya na maganda, no? Talagang masyado magastos. Tapos princess treatment pa. Hindi ko tuloy alam kung swerte ka sa kanya o ano ba eh. Hayaan mo na, mahal ko naman siya eh. Saka obligasyon ko siya. Pinili ko siyang makasama, kaya dapat pagsilbihan ko siya. Yun naman talaga dapat eh. Handa akong ibigay sa kanya ang lahat. Pero par, para kasing may kakaiba na eh. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko sa'yo ah.
Nabalitaan ko lang kay Christy. Hindi niya rin kasi sigurado May asawa daw si Jane sa Manila. Kasi may lalaki daw na tumatawag kay Christy hindi naman yun kilala ng girlfriend ko. Pinag-awayan pa nga namin yun nung una dahil akala ko kung sinong lalaki. Ang pakilala ng lalaki, asawa siya ni Jane. Tapos nagtatanong kung nasa na daw yun. Nag-away daw ata sila tapos nagleya si Jane. Ang buong akala nga ni Christy, nagbabakasyon lang yun dahil nga napagod sa trabaho niya. Baka naman kung sino lang yun. Tingin mo ba sasama sa akin si Jane kung may asawa yan sa Maynila? Ni wala nga siyang nababanggit sa akin. Saka alam kong mahal niya rin ako at pinipili niya ako. Nananatili siya sa akin kaya alam kong totoo lahat ng nararamdaman niya sa akin. Basta ako, nagsasabi lang ako sa'yo Sa bagay, ikaw lang din naman talaga ang makakaalam nun dahil kayo nagsasama sa isang bahay. Pero sana nga hindi yun totoo. Kasi balita nga na madalas naglolo ko talaga si Jane Mahilig daw kasi sa lalaki nung nasa Maynila siya. Baka naman sinisiraan mo lang siya dahil nakikita mong masaya kami ngayon. Samantalang nung hindi pa kami, kung makatulak ka sa akin, akala mo naman botong-boto ka. Oh, kalma par. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo Hindi ko rin naman siya kilala noon. Ang alam ko lang, kaibigan siya ni Christy na nakilala niya nung nasa Manila siya. Hindi tayo magkalaban dito. Nagsasabi lang ako dahil kaibigan kita. Huwag na lang natin yung pag-usapan. Ayoko ng ganyan. Hayaan mo na lang ako. Hayaan mo na lang kami ni Jane. Kung ano man ang meron sa amin, wala na kayo ron. Nawala na sa mood si Jam dahil sa mga balitang sinabi sa kanya ng kaibigan niya. Sumabay pa kasi ito sa sama ng pakiramdam niya. Sa katunayan, kanina pa mainit ang ulo niya dahil gusto niyang magpahinga pero wala siyang ibang magagawa dahil alam niyang malaking pera ang mawawala sa kanya kapag ginawa niya yon. Uminom na lang siya ng gamot para kahit na papaano ay guminhawa ang pakiramdam niya. Pag uwi niya, naabutan niya si Jane sa sala na nagbubukas ng mga pinamili nito. Parang masasakop na ang buong sala sa dami ng binili niya. Halatang mamahali ng mga yon. Ano yan, mahal? Bakit ang dami mo naman yatang binili? San galing ang pera mo? Tingnan mo, mahal. Bumili ako ng mga damit ko. Ang ganda, di ba? May pautang kasi dyan sa kapitbahay natin. Hulugan daw yun kada kinsenas. Naisipan ko na parang luma na ang mga damit ko kaya bumili ako ng bago. Ang ganda ko rito tingnan. Ito ang susuotin ko pag kumain tayo sa labas. Malapit pa naman na ang mansari natin. Doon ulit tayo sa fine dining para maipakita ko tong brand new dress ko. Sa susunod na araw pala magpapaayos ako ng buhok ko. Bala ko nga sanang magpakulay ng buhok Bibigyan mo naman ako ng pera, di ba? Para palaging maganda ang asawa mo. Oo, mahal. Ang ganda nga ng mga yan. Mukhang mamahalin pa. Sige, sisikapin ko mabigyan ka ng pera pampaayos ng buhok mo. Talaga? Grabe, ang swerte ko talaga sa'yo, mahal ko. Kaya hindi kita ipagpapalit sa kahit na kanino. I love you. I love you too, mahal ko. Basta lahat ng ikasisiya mo, sisikapin kong ibigay sa'yo. Para bang napupuno na ng pagsisisi si Jam sa ginawa niyang panggagayuma kay Jane. Dahil sa halip na maging masaya ang buhay niya kasama ang babaeng mahal niya, nagiging mas masalimuot pa ito. Hindi niya mawari kung gusto na nga ba niyang bawiin ang panggagayuma rito, pero sa oras naman na bawiin niya ito, alam niya na mawawala na sa kanya si Jane. Naghahalo na ang emosyon niya. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama, nagpatong-patong na ang mga utang niya. Mas lalo niya ring dinadamihan ang mga trabaho niya para makapagsustento sa kanilang dalawa. Naging buhay prinsesa si Jane sa loob ng bahay. Hindi niya magawa kahit na ang magwalis man lang. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpaganda. Isang araw, habang nasa trabaho sila, may isang lalaking dumating at hinahanap si Jam. May naghahanap sa'yo par. Hindi niya sinabi kung sino siya pero mukhang dayo. Laki pa ng katawan. Siguro taga Maynila yun. Ako na dyan, puntahan mo na muna. Sige, sandali lang. Ikaw na muna ang magdala ng order natin. Saglit lang naman ako. Sino kaya yun?
Pinuntahan ni Jam ang lalaki na nag-aabang sa kanya sa labas. Mukhang dayo nga ito at may kalakihan ng katawan. Matalim ang mga tingin nito sa kanya. Sa hindi mawaring dahilan, mabilis na kumabog ang dibdib ni Jam. Hinahanap mo raw ako? Sino sila? Sinabi ng lalaki na siya ang asawa ni Jane at nabalitaan niya na nagsasama na silang dalawa. Gustong bawiin ng lalaki ang asawa niya dahil kasal daw sila. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya kay Jam. Ang sabi ng lalaki, kinausap na niya si Jane ukol sa pagbabalikan nila pero tumanggi ang babae. Ayaw niyang malayo kay Jam. Kaya sa halip ay siya na lang ang kinausap ng lalaki para mabawi ang asawa niya. Kung hindi papayag si Jam, magsasampa siya ng kaso. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naguguluhan na ako, par. Ang sakit ng ulo ko. Mahal na mahal ko si Jane, kaya nga binibigay ko lahat ng gusto niya eh. Pero may asawa siya. Anong gagawin ko? Pinagbabantaan ako ng lalaki. Alam naman natin na mas may laban siya kay Jane. Mas may karapatan siya. Sana naniwala ako sa sinabi mo sa akin nun. Mas maganda kung kausapin mo si Jane tapos tanungin mo siya. Kung talagang ikaw ang mahal niya, dapat ipaglaban ka niya. Pero tanungin mo rin ang sarili mo kung worth it bang ipaglaban ang relasyon nyo. I mean, kung hindi ba ito makaka-apekto ng malaki sa'yo? Tandaan mo, ang dami mong binago sa buhay mo simula nang maging kayo ni Jane. Siyempre hindi naman pwedeng basta-basta mo nalang bitawan kung ano meron kayo, di ba? Sandaling natahimik si Jam. May mga desisyon siyang binubuo sa utak niya. Gusto na niyang sabihin sa kaibigan niya kung paano niya ginayuma si Jane. May aaminin akong ginawa ko, pero wag mo sanang sasabihin sa iba ha. Kailangan ko ng payo mo dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, par. Wala akong mapagtanungan na tao eh. Nahihirapan na akong isipin to palagi. Kasi, sa totoo lang, ginayuma ko si Jane. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ginayuma mo si Jane? Teka, paano nangyari yun? Paano mo ginawa o kailan, par? Naaalala mo nung nagtanong ako sa'yo tungkol sa gayuma? May nakita kasi ako nagbebenta ng gayuma nun, tapos sinubukan ko. Hindi ko naman nakalain na totoo yun. Tapos ayun, nakuha ko siya. Ngayon, hindi ko alam kung masaya pa ba ako. Naguguluhan ako eh, pero mahal ko siya. Kaya naman pala ayaw kang lubayan, par. Dahil may ugnayan pala talaga kayong dalawa. Mahirap yan. Kaya pala hirap na hirap ka sa kanya. Balak mo na bang ipatanggal ang gayuma? Natatakot ako mawala siya sa buhay ko. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko na siya at naibigay ko na ang lahat ng meron ako. Alam mo naman na siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Mas maganda kung pag-isipan mo maigi ang lahat. Ilang buwan na kayo nagsasama eh. At sa maikling panahon na yun, nawawala ka na sa sarili mo. Nawawala ka na sa linya, par. Baon ka na sa utang, pagod ka pa sa pagkain mo araw-araw. Tignan mo maigi kung worth it bang manatili siya sa buhay mo. Idagdag mo pa na may nagbabanta sa'yo. Oo, naiintindihan ko kung gaano mo siya kamahal. Dahil nakikita ko naman kung paano mo siya pinagsisilbihan eh. Kaya lang, kailangan mo munang malinawan ang isip mo. Mas lalong naguluhan si Jam sa magiging desisyon niya. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kakayanin kung mawawala sa buhay niya si Jane. Pero parang tama nga ang kaibigan niya. Dahil siya naman ang nawawala ng panahon para sa sarili niya. Nais niya munang tingnan kung ano ba ang mangyayari sa mga susunod na araw. Katulad sa dati, parehas lang ang senaryo niya. Palaging nanghihingi ng pera si Jane, nagdadagdag ng utang. Napapagod na rin siya sa araw-araw na pagsisilbi sa dalaga. Siya na ang naglalaban ng mga damit nito, matapos ay siya pa ang magluluto at maghuhugas ng plato. Isang beses pa nang umuwi si Jam, naabutan niya ang haling-hinga ng 2 tao sa loob ng kwarto. Agad siyang nagtungo roon at naabutan na nagtatalik ang mag-asawa. Walang iya kayo! Ang bababoy nyo! Bakit dito pa kayo sa pamamahay ko?
Lumayas na kayo rito! Galit na galit si Jam habang pinaghahampas ang dalawa pero hindi siya nanalo sa asawa ni Jane. Isang suntok lang sa kanya nito ay bumulagta siya sa sahig. Mas nagalit pa ang asawa ni Jane dahil sa panggugulo niya sa kanilang dalawa. Kahit na anong pilit ni Jam na awayin at paghiwalayin ang dalawa, hindi niya magawa. Pero ayaw din namang lumayas ni Jane at malayo sa kanya. Masyadong magulo ang utak niya. Para na siyang nababaliw sa mga problema. Kung mas mahal mo talaga siya, lumayas na kayong dalawa rito. Dahil alam ko naman na wala lang ako sa'yo, di ba? Kaya utang na loob, ikaw na ang gumawa ng paraan para makawala sa sumpa ng pag-ibig na to. Mahal, ano ka ba? Bakit mo ako pinapalayas? Hindi ba mahal na mahal natin ang isa't isa? Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Iniisip ko pa lang hindi ko na kaya. Huwag tayong maghihiwalay ha. Tayo pa rin hanggang sa dulo. Marami tayong pangarap na tutuparin natin na magkasama. Hindi mo ko iiwan at hindi rin kita ipagpapalit sa iba. Sa'yo lang tumitibok ang puso ko. Ikaw lang ang palagi kong hinahanap. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Mahal mo ko pero may ibang lalaki ka? Kung ako talaga ang mahal mo, hiwalayan mo siya at sa akin ka lang mag-focus. Mahirap ba yun? Hindi ba kung ako ang pinipili mo, ako lang talaga? Pero ano, nakikipagtali ka pa sa lalaki na yan. Masaya ka kapag magkasama kayo. Mahal kita, pero mas kailangan ko siya. Dahil siya lang ang nakakapagbigay ng tunay na ligaya sa akin. Kaya hayaan mo na ako makasama siya kapag kailangan siya ng katawan ko at ikaw ang kasama ng puso ko. May nangyayari man sa amin, ikaw naman ang iniisip ko. Sa bawat halinghing ko, pangalan mo ang sinisigaw ko. Kaya huwag ka nang magalit ha. I love you. Hinalikan pa siya ni Jane na para bang walang masama sa mga sinasabi niya. Gusto niyang paniwalaan ni Jam na siya lang ang nag-iisang tao na mahal nito. Pero alam ni Jam na isang malaking kalokohan na lang ang nangyayari sa kanilang lahat. Napahilamos na lang si Jam sa labis na galit niya. Pilit niyang kinokontrol ang mga maaari niyang masabi. Dahil sa gulong-gulo na ang utak niya, umalis siya ng bahay at nakipagkita kay Oscar. Par, hindi ko na kaya. Naglolokohan na lang kami. Gusto niya magsama-sama kaming tatlo sa iisang bahay. Kahit na anong gawin ko, hindi siya lumalayo sa akin. Nahihirapan na ako. Ang tanga ko para gumamit ng gayuma. Ito na ba ang karma ko dahil sa sapilitan ko siyang kinuha? Ayoko na nito. Napapagod na ang utak ko mag-isip. Nahihirapan na rin ang puso ko. Hindi ko rin masabi, par. Pero hanggat kaya mo pa maagapan, gawa mo na ng paraan. Humanap kaya tayo ng albularyo na pwede makatulong sa atin para dito. Sa ngayon, yun lang ang makakapita natin dahil wala naman din akong alam sa mga gayuma na ganyan eh. Maliban dun sa nangyari sa tita ko na naikwento ko. Kaso matagal na kasi yun. Isa pa sa iniisip ko, anong mangyayari sa akin kapag nawala na ang gayuma? May malaking balik ba yun sa akin? May mas magiging karma pa ba ako kaysa sa pinagdaraanan ko ngayon? Bakit ba kasi hindi ako nag-isip nung ginawa ko yun? Natuwa pa ako sa naging resulta. Tapos ngayon na nagkakandaleche-leche na ang buhay ko, saka ko na pagtatanto ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Di ko talaga alam. Saan mo ba kasi binili yun? Sana binalikan mo yung nagtitinda para malaman mo kung anong gagawin para mawala ang gayuma. Hirap mag-overthink ka. Pero kasi kung magtatagal pa yung epekto ng gayuma kay Jane, malamang sa malamang gagamitin ka na lang para sa pera mo. Kahit na anong gawin mo, hindi ka na makakawala pa. Saka hindi naman yan nagstay sa'yo dahil mahal ka talaga niya. Nandyan lang yan sa tabi mo dahil may gayuma pa. Ang sakit ng ulo ko. Ano ba kasi itong pinasok ko? Bakit ba kasi masyado ako naging desperado sa lintik na pagmamahal na to? Buong pagsisisi na ang nararamdaman ni Jam dahil alam niyang mali ang ginawa niya. Ngayon niya mas lalong nararamdaman ang gaba na bumabalik sa kanya dahil kahit na anong pilit niya, ayaw umalis ng dalawa sa bahay niya.
Kinausap na rin niya ang lalaki na bitbitin na nito si Jane pabalik sa Maynila. Ngunit ang sabi lang ng lalaki ay hindi niya yon magagawa. Sa tuwing magtatangka silang lumayo, nagwawala si Jane at hinahanap siya. Patong-patong na ang nagiging problema niya dahil ayaw ring maglabas ng lalaki ng pera na gagamitin ni Jane. Ang sabi ng asawa nito, hanggat nasa iisang bubong sila nakatira, siya ang dapat sumagot sa kanila. Par, may alam ka bang murang paupahan ngayon? Gusto ko sanang lumipat muna ng bahay hanggat wala pa akong nahahanap na tunay na albularyo. Kadalasan sa mga nakakausap ko, mga peke. Dun sa paupahan nila Christy, alam ko may bakanting kwarto pa dun eh. Mamaya kausapin ko siya para doon ka na muna dumiretso. Ano? Hindi mo pa rin ba nahanap yung nagbenta sa'yo ng gayuma? Parang hirap ng pinagdaraanan mo. Ang gulo ng buhay mo. Tapos ayaw ka pang lubayan ni Jane. Basta, gusto ko munang makalayo. Hindi ko makita ang sarili kong nakatira sa iisang bahay kasama ang mahal ko at ang asawa niya. Para kong ikinukulong ang sarili ko at pinapahirapan gabi-gabi, lalo kapag naririnig ko silang dalawa na nagpapakasarap. Sisikapin ko na lang talaga na maging malayo ako sa kanya. Si Jam na ang aalis sa sarili niyang bahay. Pasimple siyang naglalabas ng mga gamit niya paunti-unti upang hindi siya mahalata. Nang makalipat siya ng bahay, walang ibang nakakaalam kung nasaan siya. Kaya ang akala niya ay matatahimik na siya. Pero isang gabi, habang nagpapahinga siya ay may malakas na katok siyang narinig. Sunod-sunod yon na para bang magigiba na ang pinto. Sino ba yan? Oras na ng gabi. Nagpapahinga ang tao. Teka lang! Sandali! Ano ba? Kinukusot pa ni Jam ang kanyang mga mata habang binubuksan ang pinto. Sa pagdampi sa kanya ng malamig na hangin, nagising ang diwa niya nang makita kung sino ang babaeng nakatayo sa pinto. Jane? Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako natuntun dito? Bakit hindi ka na umuwi ng bahay? Anong ginagawa mo rito? Nilalayuan mo ba ako, ha? Tandaan mo, kahit saang lupalop ka pa magpunta, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Kahit sa impyerno ka magtago, mapupuntahan pa rin kita. Ano? Bakit mo ako iniiwasan? Gusto ko lang mapag-isa. Kasama mo naman ang asawa mo Utang na loob, hayaan mo na ako. Parang awa mo na, lubayan mo na ako. Sikapin na lang nating ayusin ang mga buhay natin malayo sa isa't isa. Sige na. Sikapin ang buhay na malayo sa isa't isa? Tingin mo ba ganun lang yung kadali, mahal? Anong akala mo kapag sinabi mong tapos na, yun na talaga yon? Alam ko naman na may pinagsamahan tayo, pero ayoko na Ngayon ka pa aayaw? Hindi ba ikaw naman ang may pakana ng lahat ng ito? Ako ang pangarap mo. Bakit ngayon para mo na akong binabasura? Pumasok sa loob si Jane na nanlilisik ang tingin kay Jam. Ngayon niya lang nakitang magalit ng ganito ang dalaga. Tiningnan pa ni Jam kung may tao sa likuran ng dalaga ngunit wala. Mukhang mag-isa lang itong nagpunta rito. Magpahinga na muna tayo. Bakit ka ganyan tumingin? Kumalma ka muna, mahal. Iniiwasan mo ba ako? Gusto mo na ba akong iwan? Tandaan mo, kahit na anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Akin ka lang hanggang sa mamatay tayo. Bakit? May ibang babae ka na ba? Ayaw mo na ba sa akin? Nasaan ang babae mo? Nandito ba siya? Dahil kaya ko siyang patayin kung kinakailangan. Dahil walang kahit na sino ang pwedeng magpahiwalay sa ating dalawa. Mabibigat ang bitaw ng bawat salita ng dalaga. Nakakaramdam naman ng takot si Jam sa inaastang ito ni Jane. Dahil para bang may kung sino ang sumapi rito. Baliw na baliw sa kanya at ayaw siyang tantanan. Pilit na pinapakalma ni Jam ang nobya, ngunit nagwawala na ito sa loob ng kwarto. Pinagbabasag niya ang mga gamit. Inihahagis niya ang kahit na anong bagay na mahawakan niya dahil sa ginagawa niya ay nasasaktan din si Jam. Pero wala siyang magawa dahil masyadong malakas si Jane na para bang nawawala na rin sa sarili. Patuloy din na sumisigaw ang dalaga na nagiging dahilan upang mabulahaw nila ang buong paligid. Ano?
Nagsasawa ka na ba sa akin? Nawawala na ba ang pagmamahal na pilit mong pinagsisiksikan sa akin noon? Bakit ngayon gusto mo na ako mawala sa piling mo? Anong akala mo, ganun mo na lang ako matatakasan? Mahal, tama na please. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Dahil ang puso ko ay sa'yo ko lang inaalay. Alam mo naman simula pa nung una, ikaw lang ang mahal na mahal ko. Ano bang sinasabi mong ayoko na sa'yo? Ipaglalabang kita sa lahat, mahal ko. I love you, mahal ko. Please, huwag ka nang magwala. Maniwala ka sa akin, ha? Napansin ni Jam na umaliwalas ang mukha ni Jane sa mga narinig niya. Kahit na nanginginig na siya sa takot, pinilit niya pa rin na ngitian ng dalaga. Gusto niyang ipakita rito na totoo ang mga salitang sinabi niya. Dahil alam ni Jam na yun lang naman talaga ang nais na marinig ni Jane. Talaga ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Ako lang talaga ang nag-iisang babae na mahal mo? Hindi mo ako lalayuan? Oo naman, mahal. Walang panama ang kahit na sinong babae dahil ikaw lang ang mahal ko. Sa katunayan, kaya ako nagpunta rito dahil may hinahanda akong sorpresa para sa birthday mo. Kaso nasira mo na ang mga gamit. Pero hayaan mo na. Basta tigilan mo na yan. Ayokong nasasaktan ka. Doon lang kumalma si Jane. Binitawan nito ang babasaging gamit na dapat ay ihahagis niya kay Jam. Marahan siyang nilapitan ni Jam at niyakap ito. Hindi niya rin mapigilan na maiyak dahil sa takot. Pakiramdam niya na sa kabaliwan sa kanya ni Jane, maaaring sa kahit na anong oras ay kaya siya nitong mapatay. Hindi na nakakapag-isip pa ng maayos si Jane, kaya wala itong sasantuhin kapag nagalit. Dahil wala na siyang magawa pa, bumalik si Jam sa bahay nila at nakisama pa rin kay Jane. Pinipilit na lang niyang sikmurain ang mga nangyayari dahil wala naman din siyang pagpipilian. Kahit na nasa trabaho siya ay palaging nagbabantay at nakaabang sa kanya si Jane habang ang asawa nito ay nasa bahay lang. Totoo bang ginawa ni Jane yun? Nakakatakot naman ang epekto ng gayuma sa kanya. Pakiramdam ko habang tumatagal mas lalo siya nagiging baliw. Baka sa susunod niyan mapatay ka na niyan o kung hindi man ikaw, baka makasakit na yan ang mga taong malapit sa'yo. Ang ipinagtataka ko kung paano niya ako natagpuan sa paupahan. Hindi ba tayo lang naman ang nakakaalam nun? May sinabi ka ba sa kanya? O baka naman nabanggit ni Christy? Kasi imposible na matuntun ako nun basta-basta eh. Tapos 10 oras pa ng gabi siya ng gulo. Uy, wala akong pinagsasabihan kahit na sino ha. Tinanong ko rin si Christy, hindi naman na raw siya nakakausap ni Jane. Kahit nga yung tita niya hindi kayo kilala eh. Basta nagulat na lang sila nung meron nang nagbabasagan ng gamit. Kaya hindi ko rin alam kung paano kanya natuntun dun. Teka, baka dahil sa gayuma. Kasi di ba sabi ng asawa ni Jane, nagwawala siya kapag nalalayo sa'yo. Baka nahahanap ka niya kahit nasan ka magpunta dahil nga magkatali na ang kaluluwa niyo. Par, wala kang taka sa kanya. Kailangan mo talagang putulin kung ano man ang sinimulan mo. Dapat mo na tong tapusin dahil baka mas lalong lumala pa ang kaya niyang gawin. Kaso, paano ko kikilos ng sarili ko? Ayaw niyang mawala sa tabi ko. Sa lahat ng pupuntahan ko, gusto niya na magkasama kaming dalawa. Ayaw niyang nawawala ako sa paningin niya kahit nga saglit lang. Kontrolado niya lahat sa akin. Titingnan ko kung anong maitutulong namin sa ni Christy. Hahanap kami ng pwedeng makatulong sa ating albularyo. Minsan kasi ang hirap magtiwala eh. Karamihan ba naman sa mga nakakausap natin puro peke. Pera lang ang gusto nila. Sa susunod huwag ka nang gagamit ng gayuma ha. Nakakatakot masyado. Iba nagiging epekto eh. Palaging sa una lang masaya. Ayoko na talaga. Ang hirap palang kumawala sa ganitong sitwasyon. Kahit na ayaw mo na, magkarugtong na ang kaluluwa niyo. Hindi kayo pwedeng paghiwalayin basta-basta. Hindi ko pala kaya yung ganito. Sa pagpapatuloy ng mga araw, mas lalong nagiging mainitin ang ulo ni Jane. Humihingi na nga ng tulong si Jam sa asawa nito pero walang pakialam ang lalaki.
Hindi na rin niya alam kung paano ko kontrolin si Jane dahil para raw itong nasasaniban ng kung anong masamang elemento. Nagiging selosa na rin ito na kahit kausapin lang ang ibang babae ay nagagalit na siya. Inaaway na rin niya ang ibang tao kaya nakakaapekto na rin ito sa mga trabahong ginagawa ni Jam. Mahal, bakit mo naman sinabunutan yung customer namin? Pinagalitan tuloy ako ng boss ko. Muntikan pa ako mawalan ng trabaho. Alam mo naman na kailangan natin to, di ba? At bakit hindi ko yung sasaktan? Pasalamat nga siya, hindi ko siya kinalbo. Tingin siya ng tingin sa'yo tapos nginitian ka pa. Mabuti nga hindi kita nakitang ngumiti sa kanya eh. Baka pati ikaw nasaktan ko. Sa susunod, ayokong nakikipag-usap ka sa kahit na kaninong babae ha? Customer namin yun. Hindi ko yun babae o anuman. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Pinaparamdam ko naman sa'yo na mapagkakatiwalaan mo ko. Ni hindi nga ako nagkakagusto sa kahit na kanino. Nakikita mo naman na sa'yo lang ako nakafocus. Kahit na, babae pa rin yun. Paano kung matukso ka? Dapat sa akin ka lang nakatingin. Dapat ako lang ang babaeng kakausapin mo. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Yung mahal na mahal kita? Bakit ka nagrereklamo ngayon? Dapat mas lalo nating pinapakita kung paano natin mahalin ang isa't isa. Iwasan mo ang lahat ng babae dahil para naman sa akin to, di ba? Gusto ko yung pagmamahal mo. Pero masyado na kasing sobra. Lahat na naaapektuhan. Utang na loob naman, mahal. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman akong pahirapan pa. Paano ko naman gagawin ang gusto mo? Sa dami ng tao sa mundo, mahal, hindi ko sila maiiwasan. Nasa trabaho ako. Hindi ko pwedeng piliin kung sino ang lalapit at kakausap sa akin. Wala akong pakialam. Basta babantayan pa rin kita. Walang kahit na sino ang pwedeng lumapit o kumausap sa'yo. Kahit na may kinalaman pa yan sa trabaho mo. Dahil sa susunod na may malaman ako, baka itali na lang kita dito sa loob ng bahay. Huwag ka lang maangkin ng kahit na sino. Hindi na umapila pa si Jam. Hinayaan na lang niya na magsalita ang nobya. Dahil alam niya na kahit anong mangyari ay hindi siya mananalo rito. Sa paglipas ng mga araw, may nahanap na albularyo sina Oscar pero pasimple nila itong kinakausap dahil hindi maaaring malaman ni Jane ang plano niya. Paano mo mapupuntahan niya ng albularyo? Nandyan si Jane nakaabang sa labas. Daig pa niya ng CCTV ah. Hindi ka tinatantanan. Lahat ng galaw mo kahit mata mo alam niya kung saan nakatingin. Ang bilis pa niyan makaramdam. Ibang klase. Tatakas na lang ako. Pwede niyo ba akong tulungan ni Christy? Please, par. Gusto ko na talaga matapos ang kahibangan na to. Napapagod na ako at natatakot na ako sa maaaring gawin ni Jane. Nakikita mo naman na naaapektuhan na ang trabaho ko kasi kahit na sino na lang inaaway niya. Pinangarap ko naman na maging baliw siya sa akin pero hindi sa ganitong paraan. Nakakatakot na siya. Sige, mamayang uwian. Doon ka na sa likod dumaan. Yung motor kong gamitin mo. Si Christy na ang uutusan kong magdala ng motor doon. Madali kasi makakahalata si Jane kapag kukunin mo pa ang motor mo. Basta alam mo naman na ang bahay ng albularyo eh. Kami na ni Christy ang bahala para pigilan si Jane. Sana mabilis mo tumatapos at nang mawala ng ganitong problema. Salamat talaga, par. Ang laking tulong ng nagawa mo sa akin. Basta mag-iingat kayo sa kanya ha, dahil nananakit siya kapag nagwawala. Hindi siya nakakakilala ng kahit na sino. Sana nga matapos na to. Napapagod na rin ako eh. May kabaman na nararamdaman si Jam sa plano niya. Gagawin niya pa rin ito para lang matapos na ang sumpa na kaakibat nilang dalawa. Gusto na niyang lumaya sa pagkakamaling nagawa niya. Bago matapos ang oras ng trabaho, sumenyas na si Oscar para paalisin na ang kaibigan. Dumaan sa likod si Jam kung saan nakaabang na ang motor na ipapahiram sa kanya ni Oscar. Dali-dali namang umalis si Jam. Habang nasa biyahe siya, nakakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Para bang nahihirapan siyang huminga. Hindi niya kayang lumayo pa ng sobra dahil nanghihina na rin siya. Ngunit pinilit niya pa rin na makarating sa bahay ng albularyo. Nang makapasok siya sa loob ay napaluhod na lang siya sa panghihina. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Nahihirapan na po ako.
Dali-dali namang nagsagawa ng ritual ang albularyo upang mapaghiwalay ang dalawang kaluluwa na pinagbuklod ng gayuma. Sinabi ng matandang albularyo na ang nararamdaman ni Jam ay ang isa sa epekto ng paglayo at pagtatago niya sa nobya dahil mawawalan siya ng lakas kapag malayo sila sa isa't isa. Habang isinasagawa ang ritual, biglang dumating si Jane. Galit na galit ito at sinugod ang albularyo. Sinakal niya ito na para bang handa siyang patayin ito. Agad naman din siyang hinila ni Jam. Ano ba, Jane? Tigilan mo na to! Tigilan mo na ako! Nababaliw ka na! Bakit kita titigilan? Hindi ba ito naman ang hiniling mo? O ngayon, magkasama na tayo. Bakit mo gugustuhin lumayo sa akin? Alam mong parehas tayong mamamatay kapag wala ang isa't isa. Kaya hindi ka na makakawala sa pagmamahala natin. Tayo hanggang sa kamatayan. Ayoko na, dahil hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ko alam kung kilala pa ba kita eh. Tapusin na natin kung ano man ang meron sa atin. Ayaw mo ba nito? Sa sobrang pagmamahal natin sa isa't isa, hindi na tayo paghihiwalayin kahit na kailan. Kaya anong ginagawa mo? Bakit gusto mo makawala sa akin? Hindi pwede ha? Hindi na baling mamatay tayong dalawa kesa mapunta ka sa iba. Agad na sinugod ng babae si Jam. Sa patuloy na pagpigil ni Jam, natumba silang dalawa. Hindi pa rin niya kaya ang puwersa na tumutulong kay Jane dahil napakalakas nito. Magsama na lang tayo sa impyerno. Walang kahit na sino ang makakapaghiwalay sa atin dahil hanggang sa huli, ikaw at ako lang ang dapat na magmahalan. Tandaan mong ako lang ang kayang tumanggap sa'yo. Bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Pilit na kumakawala si Jam sa pagsakal sa kanya ng dalaga. Mabigat ang mga kamay nito at mabilis na kinukuha ang lakas niya. Pinipilit din ni Jam na tingnan ng albularyo na ginagawa pa rin itong labanan ang malakas na puwersa. Ramdam sa loob ng bahay ang itim na kapangyarihan na bumabalot kay Jane. Ito na ang may hawak ng kaluluwa niya at ang nasa isipan na lang nito ay ang patayin si Jam. Lumalamig ang buong paligid, kasabay ang pagsakop ng maitim na hamog. Nagpapatuloy si Jane sa pagsakal kay Jam hanggang sa may humila sa dalaga na nagpatigil sa kanyang pananakit sa kasintahan. Nang makita ni Jam kung sino yon, nakahinga siya ng maayos. Naroon ang kaibigan niya at sinalba siya nito sa maaaring kahantungan niya sa mga kamay ni Jane. Par, pasensya na ha. Hindi namin napigilan si Jane eh. Ano ba yan? Nababaliw na siya. Ano nangyayari sa kanya? Mas malakas siya ngayon. Hindi pa ba tapos ang ritual? Masyado siyang malakas. Patapos pa lang ang ritual. Hawakan mo na lang muna siya maigi. Nagwawala si Jane. Malakas din ang pagsigaw niya. Kasabay niya ay nakakaramdam ng bigat sa dibdib si Jam. Para bang hinihigop nito ang mga lakas nila. Kaya hindi na rin ito napigilan na humiyaw sa sakit. Napadapa si Jam habang hawak niya ang kanyang dibdib. May kung anong kumakalahig doon at ang mga laman niya ay nagngangalit din sa sakit. Ilang sandali pa, sa pagkaupod ng kandila, sabay silang sumigaw ni Jane. Napakahaba ng sigaw nila na puno ng sakit at hinagpis at matapos nito ay sabay silang nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Nagising na lang si Jam, nakauwi na siya sa bahay at maliwanag na ang paligid. Naroon ang kaibigan niyang nag-uwi sa kanya. Oh par, ising ka na pala. Mabuti naman. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nasaan si Jane? Wala na. Inuwi na sa Maynila ng asawa niya. Hindi ko alam kung may malay na yun ngayon kasi si Christian nakakausap ng lalaki. Kasi nung gabing nawalan kayo ng malay, kasama ni Christian yung lalaki. Tapos yun na rin yung gabing nagmamadali silang umalis. Maganda na nga rin yun dahil hindi na kayo nagkita pa ni Jane. Ang sabi kasi ng albularyo, galit na lang daw ang kayang maramdaman ng taong ginayuma. So malamang sa malamang aawayin ka nun. Ano nga, kumusta naman ang nararamdaman mo?
Maayos naman ako. Salamat naman at natapos na rin ang lahat. Grabe, hindi ko akalain na magiging ganito ang kahahantungan ng panggagayuma ko. May mas malala pa palang epekto yun. Ang akala ko habang buhay na pagmamahalan ang matatamasa ko. Tunay nga na may kapalit ang lahat. Oo nga pre, grabe ang pagkabaliw sa'yo ni Jane, no? Mukha pa namang nakakakilig kapag baliw na baliw sa yung babae. Pero mas grabe naman ang ginawa niya. Papatayin ka pa niya eh. Akala ko nga mamamatay na ako nung sinakal niya ako eh. Salamat pala sa pagsagip mo sa akin ha. Siguro kung di ka dumating, baka mas nauna pa akong namatay kaysa sa pagkawala ng bisa ng gayuma. Hindi ko akalain na magiging ganun siya kalakas. Sobrang hirap niyang pigilan. Sinabi mo pa. Tignan mo nga kami ni Christian, dami namin pasa. Nung gabi na pinipigilan namin siya, talagang nagwala siya. Ang galing nga eh. Nahagilap ka niya agad. Pero paano ba yan? Ano na ang balak mo ngayon? Magpapahinga na muna siguro ako. Ang tahimik na ulit ng bahay ko. Mag-isa na ulit ako. Pero tama lang muna to sa ngayon. Alam ko naman na may darating ding tao na para sa akin. Yung hindi ko na kailangan pampilitin para mahalin ako. Basta matuto ka na sa susunod ah. Hindi nakakabuti ang gayuma. Dahil kahit na kailan, hindi ka bibigyan ng katahimikan ng pag-ibig na pinilit mo lang. O sige par, aalis na ako ah. Kita na lang tayo sa trabaho kapag kaya mo nang pumasok. Labis ang naging pasasalamat ni Jam sa kaibigan niya dahil sa dami ng naitulong sa kanya nito. Kung sakali man na hindi pa nawawala ang bisa ng gayuma sa kanila, maaaring may masamang nangyari na sa kanya. Hindi niya kontrolado ang utak at damdamin ng isang tao. Kaya kahit nagamitan niya ito ng gayuma, ay mas malaki lang ang paghihirap na babalik sa kanya. Isang malaking aral ang natutunan ni Jam sa mga napagdaanan niya. Kahit na gaano niya pa kapangarap ang isang tao, kung hindi ito para sa kanya, hindi niya ito makukuha. Sinusubukan na muli ni Jam na bumangon sa dagok ng buhay na pinagdaanan niya. Hindi niya maitatanggi na minsan ay nangungulila siya kay Jane. Pero sa tuwing iniisip niya ang mga pinagdaanan niya, hindi na niya ulit pinapangarap na makasama ito. Sa paglipas ng mga taon, nakasagap ng balita si Jam tungkol sa dati niyang kasintahan. Nakakuha raw ito ng sakit dahil sa iba't ibang lalaki na nakakasama nito. Tuluyan na rin daw silang naghiwalay ng asawa niya dahil simula nang bumalik siya sa Maynila, mas lalong lumala ang pagiging lalakero nito. Sa katunayan ay naawa si Jam sa sinapit ng dating kasintahan. Sinubukan niyang magpadaan ng tulong dito sa tulong ni Christy at sinabing wag nang ipaalam na sa kanya ito galing. Simula noon, hindi na nakarinig pa ng kahit na anong balita si Jam tungkol kay Jane. Nagsimula na rin siyang kumilala ng bagong tao na siyang bubuhay ng kanyang puso at sisiguraduhin na niyang tunay na ito at hindi na resulta ng gayuma.